for our monitoring in coordination with the DOST FIVOLCS mula noong May 27, 4:13 a.m. hanggang ngayong araw, May 29, 1:07 p.m., mayroon na tayong 5 earthquakes sa offshore ng Bulinaw, Pangasinan. Pero gusto ko pong bigyang diin na itong mga lindol na ito ay mahihina na mga lindol. Hindi po sila ganoon kalakas. So, ibig sabihin, hindi po ito destructive, na mga lindol. So, wala pong mga, sa kasalukuyan, sa amin din pong coordination with the coastal LGUs kasi sa Pangasinan we have 14 and itong mga 14 coastal LGUs na ito ay wala pa naman po silang naitatala na any damages because dito sa clustering na tinatawag natin. So yun yung terminology na ginagamit ni DOST FIVOLCS doon sa nangyayari o yung grupo-grupo ng seismic events na nangyayari doon sa offshore ng Bulinaw. Of course, ang kumbaga yung worst case scenario kasi niyan, Miss Jazz, kapag ka nagkaroon tayo ng malakas na lindol, ang sabi din ng DOST FIVOLCS ay kapag siguro magnitude 6.5 pataas na lindol at ang epicentro ay nasa dagat o offshore, posible itong makapag-generate ng tsunami waves. But hindi naman ito yung nangyayari pa sa kasalukuyan doon sa offshore ng Bulinaw, Pangasinan. So yun yung gusto nating bigyan ng diin upang yung mga kababayan naman natin ay medyo maapis at hindi sila magpanik. Na though meron na tayong naitatala na ilang clustering nga doon sa Bulinaw, pero sa FIVOLCS ang pinupunto nila dito ay kasi yung area na yun kung mapapansin niyo doon sa inilalabas na earthquake bulletin information ng DOST FIVOLCS, medyo magkakalapit sila doon sa area na iyon at malapit ito doon sa tinatawag natin na Manila Trench. Pero given din kasi batay din sa FIVOLCS na of course ang Manila Trench kasi active yan na nag-generate ng enerhiya kaya may mga ganon na clustering o sa madaling sabi parang grupo-grupo ng mga seismic events. Dati rin napakikipagpanayam natin sa DOST FIVOLCS. Dati nakausap din natin si Doc Jeff Perez. Nabanggit din niya na hindi naman pwedeng ma-rule out na yung mga ganyang pangyayari ay may possibility. Pero hanggang sa ngayon kasi nga wala namang instrumento na makakapag-predict kung kailan, saan, at kung gaano kalakas yung pwedeng ma-experience natin na ground shaking. So, hindi natin talaga masasabi pa, But, ayun nga, ang gusto lang nating bigyan ng importance dito ay dapat yung mga kababayan natin, especially yung mga malapit sa karagatan, yung mga 14 coastal LGUs natin, na manatili pa rin tayong kalmado dahil wala pa rin namang opisyal na inilalabas ng DOST FIVOLCS ng any tsunami advisory, pero tayo ay maging alerto. Dapat, ang ibig sabihin nito, dapat alam natin yung natural signs kung mayroon bang paparating na tsunami. Ano ba itong mga natural signs na to na lagi din nating ibinabahagi kapag tayo nagkakaroon ng mga community-based na mga information drive, sinasabi dito na na mayroong posibilidad na paparating na tsunami kung nakaramdam tayo ng ground shaking, malakas na paglindol at yung epicentro nito ay talagang offshore at kung nakapansin tayo ng kumbaga kakaibang movement ng dagat, yung alon, And yung andyan yung possibility baka umatras yung tubig, ayan. And then yung posible din na may mga marinig tayong pag-ugong mula sa movement na yon, Yung unusual movement na yon mula sa dagat. Magandang gawin natin kaagad ay pumunta tayo sa higher ground o mas mataas o mas elevated na lugar at umalis o mag-evacuate tayo mula sa may dalampasigan. Maraming salamat po dun sa katanungan na kumbaga mabibigyan kami ngayon ng pagkakataon na ibahagi sa publiko ng Pangasinan PDRMO ay tila nagsisilbing tulay mula sa
sa pagitan ng higher DRRM agencies kagaya ng DOST PHIVOLCS at ng local government units. Ibig sabihin kami sa part po namin, patuloy yung coordination namin sa DOST PHIVOLCS at kung ano man po yung amin pong mga natatanggap na impormasyon mula sa kanila ay agad po namin ibinababa ito doon sa ating mga counterpart sa ating mga specifically doon sa coastal LGUs natin. So, paalala na lamang po sa mga kapwa po natin Pangasinense na tayo man po ay nakapagtatala ng clustering na tinatawag natin dyan sa may offshore ng Bulinaw. Nais ko pong ipabatid sa inyong lahat na ito po ay mga mahihinang paglindol at hanggang sa kasalukuyan naman ay wala pa naman pong naiuulat na pagkasira o damages because of those earthquakes. So ibig sabihin nito, tayo po ay manatiling kalmado ngunit maging alerto. Yun lamang po. Maraming salamat.